Eto na guys, kinumpronta na ni Senator Joel Villanueva sina Bryce Hernandez at JP Mendoza na nag-i-involve sa kanya sa flood control scam. Panoorin natin. I remember 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'll go straight to the point. I will no longer deliver an opening remarks. Sabi ho ng Ecclesiastes chapter 3 verse 17, God will judge both righteous and wicked people because there's time for every matter and every deed. I thank our chair and our colleagues for this opportunity na makapagtanong. Una kong tanungin, nandito na po daw si Mr. JP Mendoza. Am I correct, Mr. Chairman? Yes, he is here. Yeah. Seated beside Bryce Hernandez. Hi, Engineer Mendoza. Nagbigay po kayo ng testimonya noong sa House of Representatives September 9 at under oath po kayo noon, no, sir? Pwedeng paki? Yes po. You're under oath. So, alam niyo po yung mga pinagsasabi niyo doon and sabi niyo nga po, you're under oath and let me remind lang yung RA 11594, we passed it last 18 Congress para lang alam mo na i-post natin yung higher penalties dito for perjury, no, which is up to 12 years of imprisonment per count. Actually, kanina si Bryce, nawala na si Bryce. Kanina, pinapakinggan ko si Bryce, parang nakaapat na counts na ng perjury. So that's 48 years na. Anyway, doon sa camera, can you stop my... Yan. Pwedeng pakibasa mo, JP, yung binanggit mo dito sa camera. Verbatim yan, Mr. Chair. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng iyong, sensya na po, medyo malabo yung mata ko, ng inyong, yung mga binasa po ni Engineer Bryce na based ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. Apat lang po yung pwedeng picture lang ko pa para Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nag-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. Apat lang po yung napicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga para sa summary po yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor leader. Isa siya majority floor leader. Majority floor leader siya on that time and member siya ng commission on appointment. Yan yung sinabi mo. Yes po. Mr. Chairman, may I ask Mr. JP Mendoza, kasi binanggit niyo po dyan na si Secretary Bonoan ay kinukumpirma ng Commission on Appointments. Yan po yung binanggit po ninyo, no, sa Commission on Appointments. At ang date po na ito, would you say, tama po, sabi niyo October 2023. Sir, check ko lang po yung exactong date dito sa... Binasa niyo po kanina yung transcript. October 4, 2023 po, to be exact po. Yes, November 22, 2022, nang ma-confirm si Secretary Bonoan. Sabi niyo din, Mr. Mendoza, are you aware? Kasi sabi niyo din po na membro si Senator Villanueva ng Commission on Appointments. Sabi niyo rin, October 2023. Tama po? Sir, binasa niyo po yung transcript eh. Check ko lang. Ito po sa 31 PM po. Hindi, kakasabi mo lang kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po dumating yung project po. I'm sorry. Magulo yata yan, Mr. Chair. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa House. Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Ito po kasi... Sige, para maliwanag. Sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? May legislative immunity po. Of course, ano ba yung conditions, di ba? Nasabi sa kanina. May... Ito po, para ma-explain ko po ng... Any objection? Hearing none, sige, granted.
Ito po, sir. Ito pong time na to, nung papicturean po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Ng almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. So bakit doon sa parang pumasok sa conversation po na napicturean, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na Actually, picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that. Is this a new allegation that you're talking about? Actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bonoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was in October 2022. yes po, Okay. Madami na nung yung mga nagre-request nung akusasyon October nila. 22. Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. Allow the resource person to finish the narration before Okay. we interject. Okay. Katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up si Sen. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million, na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung project po lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na ito po, pakita ko po. Check natin. Dumadami ng dumadami yung perjury. Nako, ilang taon ng pagkakakulong. Si Senator Joel pa talaga yung inakusahan ng ganyan. Nako, mga gawain niya ng ng mga buwaya sa House of Representatives, yung mga ganyang mga akusasyon. Mr. Chairman. Senator Joel pa talaga. Not germane to my questions kasi, Ma'am Yung Secretary. sinasabi mo, excuse me, Senator Joel. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? Pinapicturean po sa akin Sino ang kausap ni Senator Joel? si D.E. Henry po. Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, Well, screenshot or photo taken from a screenshot, pareho lang Hindi yun. po photo, pinapicturean po niya sa akin Screenshot yung daw, parehas cellphone niya. lang Yung yun. cellphone. Kasi disappearing message po siya. Sila Okay. Lacson, Sige. din to Nasaan yun? Di ba? Pinaniniwalaan din yung mga engineer Pinagbibigyan ng floor, pinagbibigyan ng Ang binigay mo raw panahon sa projects, Apa, hindi yung... kumbaga, kwento ng mga Kung yung kasinungalingan. 600 million na naibig na kinonvert na lang po sa flood control, ito po yung nasan po. Now, how can you prove na si Senator Joel at saka si Correct. Engineer Alcantara yung nag-uusap doon sa... Di yung ba? nandun sa thread? Nung nasa Congress po, tinanong din po siya sa House kung kinumpirma po niya na nag-usap sila. Kinumpirma naman po ni D.E. Are you confirming? I confirm, nung last time po sa Congress, confirm ko lang po na si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng alagyan ng building, my school building po ay multipurpose building. Baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapapollow up niya lang po sa akin. Pero there's no such thing as flood control, Your Honor. Yun po ang Diba? binanggit ko sa Congress po. Ito talagang Ayan, si Senator J. Joel, please continue. Mendoza. thank you. Bidaw as it may, Mr. Chairman, JP 2022-2023, hindi po ako miyembro ng Commission on Appointments. Hindi po ako miyembro. Yun. Pwede kong tanungin si Malingan Mr. number Alcantara. 1. Mr. Alcantara, same question that I asked Secretary Bonoan's Regional Director Tolentino. Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor.
Thank you, Mr. Mr. Chairman. Balikan kita, JP, no? Hindi ako CA member. Kinonfirm na si Secretary Bonoan doon sa sinabi nyo. Doon sa mga binanggit mo doon sa plenaryo, doon sa Kamara. Gusto ko lang malaman, meron bang nag-utos sa'yo, sabi sa'yo na banggitin ang pangalan ni Senator Villanueva na ang tanging basis mo ay pinicturean mo ang isang telepono na hindi din sa'yo? Wala po, sir. Puntahan ko si Bryce, Mr. Chairman, Engineer Bryce, nagpunta ka rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture, kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturean niya yung isang telepono at di umano ito ay conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito ay isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na. Feeling ko yun, mga picture yun ng mga kongresista tapos pinapicturean kina Bryce para pagdating sa Kamara, yung pagdating ng investigation nila sa Kamara ay yun yung ipapakita nilang ebidensya, di ba? Galing-galing eh. Gospel truth doon sa Kamara, no? May ipapakita rin akong picture sa iyo, Bryce. Pakitignan itong picture na to. Pakilakihan. Naalala mo ba yung messages na ito? Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala po nakalagay na numero, Your Honor. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naalala mo yung message na yan? Ako hindi po. Kasi may nakapagsabi sa akin, ikaw dito. Paano ko ipagpilitan kung ikaw din yan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Pero hindi ikaw yan. Hindi po. Bryce, idiin mo si Senator Joel dito. Basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag niyo lang ako ibalik sa Senate. Sahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman Bryce, idiin mo si Sen Joel dito. Bryce, magot. Basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag niyo lang akong ibalik sa Senado. Sa Senate claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. Correct. $20 seconds, Mr. Chairman. Di ba? Ang bilis. Tapos paniniwalaan yung mga akusasyon sa Kamara. Kanila yun eh. Sa kanila yun yung mga messages na yun. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023. Kanina si Mr. JP nagsasabi baka 2022. Pakita din po natin kung paano mag-alter sa metadata of an image. Oh, di ba? Sobrang dali. Yan tayo eh. Sobrang dali eh. Ganun po kadali, Yun. Mr. Chair. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling magdoktor ng picture, inamin niya po mismo doon sa Kamara. And if we can show the minutes and the transcript of the hearing, inamin po ni Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. Can you confirm, Engineer Bryce, itong binanggit niyo na, Your Honor, regarding sa mga text messages po, wala po. Kasi you're being asked to prove your allegations na may pruweba or usapan tayo, or at least make sure for fairness sake, sabi niya Rep. Adyong. Would you confirm na ito po yung naging sagot niyo, sir? Yes, Your Honor. So ibig sabihin, hearsay, Mr. Chairman, daig pa po nito yung chismis.
Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce. At higit sa lahat yung simbahan na aking nire-represent na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yun, Your Honor. Hindi nyo alam. Okay. So, ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke. Hindi po, Your Honor. Okay. Hindi nyo ginagawa. Mr. Chairman, doon po sa mga isinwalat nyo, Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke. No? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino kahit alam natin lahat na krimen ito. Ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung ikalulusot po nila ito? So, ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito, Bryce and JP? Your Honor, wala po akong nahawakan ganyang klase ng ID po. Ganun din po ako, sir. Kasi katulad nga po nung sinagot ko na LTO, may sinampahan na po kami. Sinagot na po namin yan sa LTO, sir. Sige po, taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million. Grabe. Yung lisensya. Almost 1 billion. Ito, may lisensya po. Yung LTO po, it's already in the LTO. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagka-lisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. I-picture mo yun Oo nga po, nag-gold din po ako at meron ganyan lumabas sa Sinong ID. nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na hinihingi ninyo? Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O sino Hindi po nagpagawa? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sinong kumuha para sa'yo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta Ay, ang alam ko lang po, Bryce. meron po akong sariling valid na lisensya po. Bahala ka sa buhay mo. Ha? If with the indulgence of Senator Nueva. Yes, Senator Bam. Anong ginagamit mo sa casino? Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Ano po, membership number po. Yung sinasabi po kasi na pag meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Yung membership number na sa pangalan mo? Nakapangalan po sa ano, Sa? yung Marvin D. Nasa Guzman. ID Oh, yun na yung nga. So, may- membership number eh. Marvin de Guzman ka nga na alias. Yun po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Well, pero ID, membership ID, at saka license, wala po akong ganun na Marvin D. Guzman. So ang Marvin de Guzman na alias, ginagamit mo pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo. Tama. Wala po akong membership ID, Your Honor. Yung membership number, Yes, nakapangalan membership kay number. Marvin de Guzman Sa pagkakaalam ko po. na ginagamit mo. Opo, Your So may Honor. alias ka na Marvin de Guzman. Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay. For the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin de Guzman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Your Honor. Teka muna. Ipaki-zoom mo nga yan. Ito, Okada na to eh. Sumulat sa amin. Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee. No? Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling ganun, Okada? Hindi ko po talaga nahawakan yung ID na, Your Honor, para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present, Okada na nagsasabi. Sino maniniwala sa'yo, Engineer Hernandez? Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, ano? Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Magbibigay lang po ako ng example, mabilis lang po. Naalala ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung September 1 sa casino. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino Naglaro. October 17 to 18. Sabay-sabay kayo. Di ba sabay-sabay? Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman. 17 to 18 ka na sa Okada. Huwag mo i-invoke yan kasi I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. But I'm telling you, I'm correcting it. Andun ka noong October 17 to 18. Tama o mali? Anong year po, Your Honor? 2022.
May admission ka dyan eh. Sa Opo. statement mo. Opo. So you're not denying. Hindi ko po dinedeny yun. Nung napunta po ako ng Okada na nakapaglaro po. Noong 17 to 18. 2022. Hindi ko po alam yung basta 2022 po yun, Anyway, Your Honor. You better compose yourself, ha? Kasi pabali-baligtad ang sinasabi mo. Walang maniwala sa'yo pagka ganyan yung mga statement. Okada na yung nagsisertify eh. Yes po, totoo naman po na ano. Pero nakapaglaro po ako ng 2022 po. Hindi mo ginamit yung, hindi mo pinresent yung driver's license mo Hindi po, Your Honor. under the name Marvin De Guzman. Hindi po, Your Honor. So sinungaling Okada. Chairman, Yes, Chairman. Senator Bang. sino nag-apply nung members sa Okada? Ang alam ko po, kung di po ako nagkakamali, isang taga-Soler po. Hindi ikaw yung nag-apply? Hindi po ako. So binigay na lang sa'yo yung membership number mo? Exactly po. Ganun po ang nangyari. Sino Your yung Honor. nag-apply para sa'yo? Baka pwede mo magitin. Kaibigan po, ano po, Kaibigan po ni Tamba. Nako, ayaw pang sabihin. Bryce, you can still redeem yourself. I'm giving you one last chance. I'm telling you, I told you this earlier. Remember? Diin dan diin ka dito. Remember that? yes po. And Huwag kang lulusot sa amin. Ang dami namin dito na pwede mag-fact check sa'yo. opo, naalala ko na pang pangalan nung ano, nung nag-apply nung membership. Mike, ano pilitin? Archibald po. Ang sinasabi mo, si Mike, a certain Mike Archibald, nag-apply para sa yung membership sa Okada. Yes po, Your Honor. Kasi ang Okada, yung record nila is my driver's license na kasama ng membership mo. Sino nagbigay ng pangalan na De Guzman? Hindi po alam. Baka si Mike po. Pero pagpasok mo doon, alam mong De Guzman yung gamit mo. Wala pa po ako. Nung pumasok po ako doon, wala po kami membership eh. So si Mike po ang nag-ayos ng membership na yun. Hindi po kami. Okay, Mr. Chairman. Hindi nyo pagtsatsagaan nyo pa ito. Thank you, Mr. Chairman. Ako, madami sana ako itatanong pa pero I think it's very clear, crystal clear, Mr. Chairman. Siguro yung huli ko na lang po na sasabihin, Mr. Chairman, ay itong ini-strengthen niya na paulit-ulit po doon sa Kamara, Mr. Chairman, na nasa GAA po, itong alleged flood control project. Tinanong po natin kanina yung district engineer kung mayroong flood control project si Senator Villanueva, wala. Ngayon, iniiba-ibaw niya in 3-4 times, Mr. Chairman. I can show you all the minutes of the hearing. Siguro kahit isa lang mag-show tayo itong tinanong ni Chairman Redon sa kanya kung banggitin niya itong sinasabi niyang proyekto. At ang sabi niya, Mr. Chairman, na ito ay nasa listahan ng General Appropriations sa Act ng 2020. Kaya, Mr. Chairman, I will still submit, Mr. Chairman, this 2023 GAA. Pwede na rin natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program, wala po. Yung lahat ng binanggit niyo po doon sa Kamara, wala po lahat. So Mr. Chairman, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there's always time for everything. At salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niya, Mr. Chairman, huwag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce.